Angeline's POV. Miss, kumain ka na. Bawal ka raw magutom. Ani ng isang pulis. Nilapagan ako nito ng tray na may pagkain at orange juice sa gilid, pati baso ng tubig. Napataas ang kilay ko. Hindi ko alam na may special treatment sa kulungan. Na hindi ako pinalabas para hayaang makihalubilo sa iba. Maging ang binigay nilang damit kanina, kabibili lang yata sa mall. Hindi pa po ba tumawag yung kaibigan ko? Hindi pa, miss. Kumain ka na. Kapag may kailangan ka, sabihin mo lang. Tumawag ka ng kahit sinong pulis dyan. Nangunot ang noo ko. Tingin ko may mali sa mga pangyayari pero di na ako mag-iinarte pa. Maybe I can use this chance to take advantage of everything. Pagdating ng gabi, hindi ako makatulog. Bukod sa di tumawag si Nadja, nag-aalala ako para kay Adi. Gusto ko sana makitawag kaya lang nahihiya naman ako. Di ko rin alam ang sasabihin sa anak ko kapag nagkataon. Marahan kong niyakap ang mga binti ko at sinandal doon ng noo ko. Gusto kong maiyak. Hindi ko alam saan ako hahanap ng tulong. Naisip ko si Aldrin at Cueco pero tingin ko malabo nang tulungan pa nila ako. Pilit kong nilunok ang sakit sa lalamunan ko. Maging ang pagtulo ng luha ko ay nilalabanan ko ngunit bandang huli, kusang naglaglagan ng mga ito. Tahimik akong umiiyak sa buong magdamag. Tila sinakal ang puso ko at unti-unti, pinupunit at di ko nakasamang natulog si Adi. Sa unang pagkakataon, nalayo ako sa anak ko. Sa unang pagkakataon, bubungad ang umaga at walang Adi na hahagkan sa pisngi ko. Di ko alam kung ba't kailangan humantong pa sa ganito. Gusto ko lang mabuhay ng tahimik kasama ng anak ko. Namigat ang mata ko kasabay ng pamimigat ng damdamin ko. Hindi ako nakahiga kahit pa mahigaan. Sa nakaupong ayos ako natulog. Did you sleep like this? You let her? Did she eat yesterday? Did you talk to someone? What about her clothes? I told you to give her what I bought. Sir, opo, kumain siya. Di po namin napansin ganyan siya natulog. Wala po siyang nakausap kagabi at binigay po namin ang damit sa kanya. Naingat ko ang aking narinig sa pag-uusap. Kahit mahapde ang mata ko, pinilit kong imulat ang mga yon. Nasilaw pa ako sa ilaw ngunit na naging malinaw, bulto ni Andrea ang nakita ko at ang mga mata niyang nasalubong ko. Ang mga berde at mapilak na matay matamang nakatingin sa akin. But then suddenly, umiwas to ng tingin at napakagat labi. Parang di niya gustong nakikita niya. Open it. Tutuloy ako sa loob. Utos ito sa pulis. Tumalima naman ang pulis at binuksan agad ang kulungan. Pumasok si Andre diretso sa harapan ko. Mahina tong napamura matapos akong mapagmasdan. You cried. May konting galit na tanong niya. Di yung tanong kundi konklusyon niya. Di ko rin naman maitatanggi. Nagtiimbagang ako at umiwas ng tingin. Lalo lang akong naiinis ngayon nandito siya sa harapan ko. Where are your fangs, sweetie? Akala ko ba lalaban ka? Lalo ko na nahimik. Ano pa ba ang ilalaban ko? Himala na lang hihintayin ko para manalo. So, did you find an attorney? Napirme ang labi ko at walang balak sagutin ang mga tanong niya. Masama ang pakiramdam ko at masama rin ang loob ko. Di naman siyang gusto kong makita. Si Adi ang gusto kong makita. I heard him sigh slightly as he placed something in between us. I bet no, he concluded. Di ko pinansin ang sinabi niya. Bahagya ako na kuryoso matapos marinig ang ingay ng paper bag at iilang tunog ng plastic. Napasilip ako sa inaayos ito sa sahig at halos kumulo ang tiyan ko matapos makitang pagkain yon mula sa kilalang restaurant. Ayoko na magsalita, hinanap ko pa rin ang boses ko. Ano bang ginagawa mo rito? Masaya ka na ba na magkalayo kami ni Adi? Masaya ka na ba na baka umiiyak ngayon ng anak ko? Masaya ka ba na nagdudusa ako? Halos pumiyok ako at tinapigilan ang pagtulo ng luha sa pisngi ko. Natigilan to dahil doon at sinulyapan ako. Ngunit hindi yun nagtagal dahil baliwala niyang inayos muli ang mga pagkain. Your eyes are already swollen. Dry your eyes. No one will dry those tears for you. There is no man like this pure gentleman, Miss Di Masupil. Malamig nitong utos. Hindi ko na ginawa ang utos niya. Nadadagdagan lamang ang inis ko sa kanya. Hindi ko na kailangan ng lalaki sa buhay ko, lalo na kung ikaw lang din naman yon. You are the worst decision I've ever made in my life, and I regret meeting you. Mas pinalamig ko ang boses ko na ikinaangat nito ng paningin. Stop the drama, sweetie. I am not here for that. Walang ganang sagot nito. Masama ko siyang tinignan na hindi man lang yata nagpakaba sa kanya. Nagawa pa niya akong bigyan ng plato sa harap at lagyan yon ng mga dala niyang pagkain. You're heartless, Andre. How did you become human? Di yon pinansin ni Andre at patuloy lang to sa paglalagay ng pagkain sa plato ko.
Guess what? I have an offer. But you need to eat first before you spill. Just tell me right away. Di ko na mapigilan na mapasigaw. Huminto ito at tumingin sa akin. Ngunit hindi nagsalita. Hindi ito kumibo bagkos nilapit niyang lalo ang plato. Eat. That was just one word and yet it sounded so authoritative to my ears. Bakit? Pakakawalan mo ba ako pag kumain na ako? Kiniling nito ang mukha at walang sabing. Nilagay sa magkabilang kamay ko ang kutsara tinidor. Why are you doing this, Andre? Bakit mo pa ako pakakainin kung sasaktan mo rin naman ako? Mahinang tanong ko. Muli itong bumuntong hininga at nahilot ang pagitan ng kilay nito. Just eat, Angeline. Eat, so you can decide smartly about my offer. Sarkasiko akong natawa. I doubt kung magandang offer yon. Baka sabingit din naman ng kawalan hahantong ya. Could you please eat before you talk nonsense? I will tell you right away after you eat. Di na nito mapigilang sagot sa akin. There! Stay mad, Andre. Ganyan ka naman. Laging nagagalit at bakit mamaya pa? Bakit di mo pa kayo sabihin habang unti-unti mo rin namang tinatapos sa sakit? Sarkasikong tanong ko. Di ko alam kung manhid na ba ako at di man lang natakot sa matalim nitong tingin. Fine. You really wanna know my offer? Walang ngiting tanong nito. Kumibit balikat ako. Huwag mo nang patagalin pa. Alam ko namang sa dulo ako pa rin ang talo. Sure, listen very carefully to every word I will say. If you accept my offer, you can be free with Daddy. No boundaries, no limits. Pabagsak kong binaba ang kutsara tinidor at paligoy-ligoy ni Andre. Sabihin mo na kasi kung ano, be my bed warmer. Seryoso at walang bahid ng kalokohan na bigkas nito. Be my bed warmer. Ilang beses umulit yon sa isipan ko. Kumukuyom ang kamao ko habang amatay walang patid sa pagluha. Sa paningin ko ay may mahabang sungay ang lalaking kaharap ko ngayon. Sugo ng kasamaan. It's my offer, Angeline. It's up to you if you will accept it. But this is the only way you can be with Addy because no matter what, you will never win in this game. Malabo man ang mata ko dahil sa luha, hindi ko nilubayan ang mata ni Andre. Gusto kitang sampalin. Nangihinang bigkas ko. Hindi ito gumalaw o gumawa ng kahit anong reaksyon. I wanna slap you hard, Andre. Gustong gusto kitang saktan. Kiniling nito ang mukha at seryoso akong tinignan. Then do it, sweetie. Do it and you will never see Addy again. Malamig niyang sagot. Natigilan ako sa pwesto ko at hindi man lang naglakas loob na kumilos nang sabihin niya yon. Ang isipin di ko na makikita ang anak ko'y unti-unti akong pinupunit. Nang hina ko di makasagot. Think smartly, sweetie. Take it or you'll be forever behind this bar. Huling paalala ni Andre bago umalis sa harap ko. Napapikit ako na mariin at napasigaw ng malakas. Hinawi ko rin ang mga pagkain sa harap ko at halos sa bunutan ng sarili. Walang hiya ka, Andre? Humagulhol ako ng iyak sa kawalan na magagawa. Hanggang ngayon ba naman katawan ko pa rin ang habol niya? Hindi ko pinansin ang pulis na naglinis ng kinalat ko sa loob ng rehas. Miss, magharap ka na siguro ng abogado mo para naman kahit papaano may laban ka. Masinsing suhestyon ng pulis. Napatigil ako at marahas pinanasan ng luha ko. Di ko alam paano sisimulan ng paghahanap ng tulong. Ni wala pa akong balita kung nahanap na ba si Nadia. Napamulat ako matapos maalalang kaibigan. Hindi pwedeng nandito lamang ako at walang ginagawa. Pwede ba akong humiram ulit ng cellphone, sir? Pwede naman. Ibalik mo na lang kapag tapos ka na. Inabot nito sa akin ang cellphone bago lumabas at muling kinandado ang selda. Agad kong tinawagan si Nadia. Hello, Nadia. Angeline, pasensya na hindi ako nakatawag. Ano kasi? Ayos lang, Nadia. May nahanap ka na bang abogado? Agad kong putol sa sasabihin niya. Yun na nga, wala pa. Si Attorney Dalton sana kaso full sked daw. Tapos ngayon hindi ako mahanap kasi... Tingin mo ba, tutulungan ako ni Aldrin? Mahinang putol ko rito. Sa ngayon, si Aldrin na naisip kong pwede kong hinga ng tulong. Kahit paduda ako kung tutulungan ako nito. Natahimik si Nadia kung kaya hindi ko na mapigilan na magsalita. Nagpunta si Andre dito. Inalokan niya ako na maging tagapagpainit ng kama niya kapalit na makasama si Addy. Pakiramdam ko'y napakababa ng aking pagkatao. At nagawa kong alokin ng ganon na para bang wala akong papel sa mundo kundi ang gawing parausan. Tinanggap mo? Mahabang tanong ni Nadia. Hindi. Baliw ba ako para tanggapin yon? Sarkasikong tanong ko. Dinig ko ang buntong hininga niya sa kabilang linya. Tanggapin mo, Angeline. Umawang ang labi ko sa suhestyon nito.
Di makapaniwala na gusto nitong lumusong akong muli sa nagbabagang pangyayari. Nasisiraan ka na ba? Tanggapin mo, Angeline, kasi tingin ko yan lang din ang paraan. Isa pa, sa mamasama timpla ng araw ko sa mommy at daddy mo na pabalik-balik dito kahapon. Walang ginawa kundi piliting isama si Adi. Triple lock ng pinto ngayon para lang di nila makasilip sa loob. Kakainis, Angeline. Kala mo laruan lang bata na pwedeng kunin basta-basta? Napatigil ako at napaisip. Di ko alam pero musbong ang isip ko sa inis. Pagkos naisip kong makakatulong sila sa akin kahit ngayon lang. Nadia, sandali. Pwede bang pag nakausap mo si Mommy papuntahin mo rito? Gusto kong humingi ng tulong sa kanya. Sa dalawa ni Daddy, mas may kakayahan si Mommy na tulungan ako. Nababaliw ka na ba, Angeline? Parang sinanda mo rin sa demonyong kaluluwa mo kung hingi ka ng tulong sa Mommy mo. Mariin akong pumikit. Mas baliw ako kung papatulan ko si Andre. Mali, Angeline. Mas secure kay Andre. Alam mo namang hindi kikilos ang mommy mo nang walang kapalit. Pag-isipan mong mabuti yan. Nanulumong sermon niya. Kailangan ko lang muna makalabas dito at makasama si Adi. Tsaka ko naiisipan anong sunod kong gagawin. Bumuntong hininga to at mahinang nagmura. Bahala ka, Angeline. Pero sige, kapag bumalik dito ang mommy mo, sasabihin ko, puntahan ka dyan. Gising na si Adi, mamaya na lang. Tumango ako, ngunit halos mangulila matapos marinig ang boses ni Adi at hinahanap ako. Ako na mismo ang pumutol ng tawag. Gustong gusto ko ng yakapin ng anak ko, kaya hindi pwedeng mahina ako. Hindi pwedeng magpaapi. Sa araw na yon, wala akong ginawa kundi manghaba ang leeg. Kakatanaw kung parating na ba si mommy. Bumabagsak ang balikat ko kapag wala ako nakikitang bulto niya. Ngunit ng hapon ay agad ako napatayo. Matapos makitang laylay ng mamahalin nitong itim na bestida. Nahagip pa ng tingin ko ang isa pang bestida. Inayos ang buhok ko at tumapit ako sa rehas. Tiningnan ko ang paglapit ni Mommy at Ate Zebby sa kulungan. Ni hindi nakatakas sa paningin ko ang pag-ikot ng mata ni Ate Zebby sa kabuuan ng selda. Umakto pa tong nandidiri at naduduwal. This is where you belong, Angeline, in this cheap place. Di ko siya pinansin at nilingon si Mommy na matiim ang tingin sa akin. Di ko mabasa ang reaksyon niya, ang alam ko lang, walang emosyon ang mukha niya. So, you didn't abort your baby, and now you're seeking help from me? Tinaas ang kili nito at pinagkrus ang braso. Gusto kong sumagot ngunit pinigilan ko ang sarili. Kahit masakit, binaba ko ang pride ko. Hindi ko kayang kumitil ng inosenteng buhay. Ayos lang kung ayaw niyo akong tulungan, tatawag na lang ako kay Daddy. And you think your father will help you. Walang pera yon. Umismid to at tumakbang na papalapit. What help do you need? You need an attorney? Fine. I'll get to the expert. Mommy, that's too much. Let her rot in this jail. Si Ate Zebby sa lubong kilay. You shut up, Zebby. I know what I'm doing. Inirapan nito si Adi bago ito lumingon. So what do you want? Mas matari pang tanong nito. Gusto ko nang lumabas dito. Tumango ito at walang salitang sinanyasan isang pulis na agad lumapit. Process her bail. Simpleng utos niya. Di ko alam kung paano pero basta na lang tumango ang pulis kay Mommy. Ni hindi nagtanong or nag-usisa sa kausap pero wala akong pakialam doon. Importante makalabas ako. Nagbaraman ang lalamunan ko, hinanap ko pa rin ang mga tamang salita. Maraming salamat po. That is not for free, my dear. Sarkastik ang puto nito sa sasabihin ko. Nagtiimbagang ako ngunit kinalma ang sarili dahil alam kong ganito ang mangyayari. Ano pong kapalit? Seryosong tanong ko. Nagkatinginan sila ni Zebby pagkaraay ngumisi. Ano nga pong kapalit? Muling tanong ko. Your child, Angeline. I want you to give your child to Zebby and let her be the mother. Walang paligoy-ligoy na sambit nito na nakapagpakuyom sa kama ko. Don't worry. I'll give you some time to bond with Addy before I get him. I am more deserving of being his mother than you, Angeline. Ngumisi si Zebby bago tumalikod at iniwan kami. Naningkit man tingin ko pero wala akong magawa. Walang emosyon ko na lang tiningnan si Mommy. She arched her brow then moved aside to let the policeman open the jail. Sana naman ngayon tumapad ka sa usapan, Angeline. Total magkaaway kay ni Andre, hayaan mo si Addy kay Zebby para siya na lang piliin ni Andre. Ipapahatid kita pa uwi. I hope 1 week is enough to say goodbye to Addy. Gusto kong sumagot at magprotesta, pero para sa anak ko nanahimik ako. Ang importante sa akin ngayon makalaya kahit pansamantala lang. Miss na miss ko na si Addy.